Hello mga kaputrip, magluluto tayo ngayon ng lechong ulo ng baboy. At ang pinagkaiba nito sa luto natin ng nakaraan na naglechong ulo din tayo is ito naman ipinakuluan muna. Kasi madaming nagre-request at nagtatanong kung pwede bang pakuluan muna or paano kung papakuluan muna. So ayan na nga, papakita ko sa inyo ngayon. Kaya linisin na natin agad itong ulo ng baboy natin. Banlawan lang natin sa tubig, tas kumuha kayo ng malalim na lutuan. Kasi ang susunod na gagawin natin dito is pakukuluan po muna natin yan. Kaya pagtapos natin ito linisin at banlawan, lalagyan na natin ito ng tubig hanggang sa nguso niya. Tapos lalagyan na natin ito ng buong paminta at bay leaves or dahon ng laurel. Yan, tapos bawang at 2 piraso ng sibuyas na chinap na rin natin. Yan. Pagkatapos lalagyan din pala natin ito ng paprika at ng asin. At pagka goods na lahat, i-ready na natin yung paglulutuan natin at buhatin nyo na ito dahan-dahan kasi medyo mabigat. Yan, tas iset lang natin sa malakas na apoy at tatakpan lang natin, hayaan natin kumulo. At pagkakulo niya, hinaan nyo yung apoy kasi isi-simmer na lang natin ito for 45 minutes to 1 hour. At pagkatapos, pwede na natin patayin yung apoy at kayo na bahala kung may paggagamitan pa kayo ng pinagpakuluan or pwede nyo namang itapon na rin kung wala na. Yan. So, kunin na natin yung ulo ng baboy at rekta i-blow torch na natin ito para matanggal natin yung excess na balahibo niya. Kahit kasi pinalinis mo na ito sa palengke, madami pa rin siyang tira-tira. Pag pinalinis mo yan, kikis-kisin lang din siya ng kutsilyo. Tapos kung wala pala kayong blow torch, pwede kahit kis-kisin nyo na lang din ng kutsilyo. Sa akin kasi mas swabe pagka gantong i-blow torch muna bago banlawan saka kis-kisin ng kutsilyo. Yun. Bali, ang bili pala natin dito is talagang halos 598 pesos. Bali, ang kilo niya is 150 pesos per kilo. So, ang nito is 4 kilos ang kuha natin dito. At kaya hindi siya ganun kabigatan kasi wala na siyang batok, tinanggal na, makikita nyo yun sa gilid niya, pati sa likod. Ito na lang kasi din yung natira, kaya ito na yung binili natin, tas mas mura. Pero kung kompleto talaga to, saka mas malaki, aabot siya ng mga 6 hanggang 9 na kilo. At ayan na pala, binanlawan na natin siya sa tubig pagkatapos natin i-blow torch. At kikis-kisin lang din natin ulit ng kutsilyo kasi meron pa yung mga tira-tira, lalo mga sunog-sunog, tatanggalin din natin yan gamit itong kutsilyo. Yan. Dahan-dahan nyo lang para hindi masira din yung balat, lalo na kung matalim yung kutsilyo nyo. At pagka goods na lahat, ang sunod na gagawin natin dito is papahiran naman natin siya ng mantika. Habang pinipreheat na natin yung oven natin. Bali, gagawin nyo is bubuksan nyo na yung oven, tapos iset nyo na ng mga 15 to 20 minutes sa 100 Celsius. Tapos pahiran nyo na ng mantika itong baboy natin. Pwede nyo ring samahan na ng toyo yung mantika. Tapos pag okay na yung oven natin, salang nyo na agad. Tapos isiset na natin siya sa 100 Celsius sa 1 oras. Ang pinagkaiba pala nito sa yung nakaraan hindi natin siya pinakuluan bago lutuin, is ito mas mabilis siya sa oven. Ibig sabihin, konting oras lang natin siya lulutuin sa oven. At ibig sabihin din nun is mas tipid siya sa kuryente. Kaso nga, nagasgasan lang din tayo ng konti sa gasol. Kasi 'di ba pinakuluan pa natin siya bago yun kumulo, siguro mga 15 to 20 minutes, tapos papakuluan mo pa ng 45 to 1 hour. Yan na pala, pagkatapos ng 1 oras, lulutuin ulit natin siya sa 150 Celsius naman. Yan, iangat lang natin ng konting temperature, pati yung oras gagawin natin 1.5 hours naman. At wag nyo pala kakalimutan, pahiran to ng mantika na may kasamang toyo. Yan Ganyan po yung ginagawa ko. Yung iba toyo lang, okay, yung iba mantika lang, yun. At ready nyo pala yung aluminum foil nyo. Huwag nyo kakalimutan yun kasi mahalaga yun. Kasi pagka nakita nyo na naluluto na yung pinakanguso niya, saka yung tenga, lalo na pag tinataasan na natin yung temperature, lalagyan nyo na siya nun para hindi masunog. Yun. Ngayon naman, pang pinali na tayo. Tataasan na natin ng 200 Celsius. Tapos isiset lang muna natin ng 40 minutes. At tatansya-tansyain na natin ito dito. Sa akin, umabot to ng mga 1 oras. Bago tuluyang maging crispy lahat hanggang doon sa ilalim ng niya, nguso, yung baba, pati yung pinakapisngi niya. Basta wag nyo lang mamadaliin yung pagluto. At ito na nga, luto na itong crispy ulo ng baboy natin. Tanggalin na natin yung mga foil at ilabas na rin natin sa oven at hayaan lang muna natin siya lumamig bago natin kurutan.
Tapos makita nyo yan, tuk-tuk-tuk-tukin nyo. Para sure na crispy talaga. Yun, no? Ito na po yung crispy ulo ng baboy natin na pinakuluan muna bago lutuin sa oven. At ito na po yung sagot ko sa mga nagre-request saka nagtatanong dyan kung ano ba yung tsura at kung pwede ba. So ayan na po, pwedeng pwede at sure na masarap din po. At crispy crispy. Yun! At sana nag-enjoy po kayo sa video natin ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Pag may tanong po kayo, comment lang po kayo. So paano? Kita-kits na lang po ulit tayo sa susunod na video natin. Tara, kain po tayo.